Sa mga may agimat yan at anting-anting, no? Tulad na sinasabi ko noon, na huwag niyong subukan. Dahil pag sinubukan nyo, yung inyong anting-anting at agimat, ay pwede kayong madidisgrasya. May napanood ako dito sa social media. No? Ang ginawa niya, sa akin napapanood, ay pinakita niya na yung hawak ng itak na sobrang talas. No? Sobrang talas. Tapos ang ginawa niya, tinaga niya yung puno yata ng papaya yon. Kasi ganito lang kalaki yung puno ng papaya. Tinaga niya. 3 bisis yata niya tinaga or 4 na bisis. Talagang pag tinaga niya yung puno ng papaya, talagang isang tagaan lang, putol agad eh. Ni-slice na yung puno ng papaya. No? So, tapos, pagkatapos niyang tinaga yung puno ng papaya, eh tinaga niya dito sa kanyang braso, dito sa kanyang kamay. Pagtaga niya doon sa kanyang kamay, tak, disgrasya ang inabot. Pagtaga niya dito sa kanyang kamay, disgrasya ang inabot. Ano nangyari? Tinablan. Ang laki ng hiwa. Kasi dapat hindi kasi pasikat yung Yun ang sinasabi ko. Na pag mayroong kang ganyan, no, huwag mo siyang subukan. Kasi pwede kang madidisgrasya. Kasi yung mga ganyan na mga ganyang mga bagay ay hanggat maaari ay protektahan ka or tutulungan ka, no? Sasagipin ka, iligtas ang buhay mo, no? Iligtas ka sa kapahamakan na hindi mo nalalaman. Hanggat maaari, hindi mo alam, hindi mo malalaman or hindi niya ipaalam sa iyo na ikaw ay niligtas niya na pala. Pero yung ginawa mong intention, katulad nung nakikita ko sa social media, talagang sinadya niya, itinaga niya muna sa puno ng kapapayas, ang 4 na beses yata, 3 ba yun, hiwa-hiwa, isang taga lang, putol talaga, putol agad. Tapos pang-4, pang-5 yata yung tinaga niya dito sa kanyang kamay. Dito. Pagtaga niya, pak, laki ng tinablan siya, tagos hanggang buto. Di ba? Kaya nga sa mga namimigay ng ganyan, ipinagbabawal talaga, binibilin talaga nila sa kanilang binibigyan na huwag nyo nang subukan. Dalhin mo lang yan, ang sasabihin lang sa'yo, dalhin mo yan, makakatulong yan sa'yo. Yun lang talaga ang sinasabi. Hindi talaga sinasabi na pag uwi mo sa bahay, eh, subukan mo ganito, ganito, para malalaman mo yung bisa niyan. Ipinagbabawal talaga yun. Bakit? Bakit siya ipinagbabawal? Kasi pag ginawa mo yun, no, para mo na rin pinaglalaruan. No? Ano ba yan sa Bisaya? Ano, nakalimutan ko na sa term niyan sa Bisaya. Na pag sinadya mo talaga, ano siya, murag, imo siyang pasipadan. Yun, ang ibig sabihin ng imong gipasipadan. Ang tanong kung ano yung gipasipadan sa Tagalog. Murag, imo siyang gibugal-bugalan, parang ganun yata. Pasipad, ano. So, ganun yun guys. Kaya kung kayo nabibigyan at kung kahit ngayon matagal na panahon na mayroong kayo niyan, wag nyo talagang subukan yan. Or nakakakuha ka ngayon, nakakatanggap na ngayon, nabigyan ka niyan ngayon, wag mong subukan. Dalhin mo lang siya. Kung saan ka magpunta, dalhin mo lang siya. Kung marami man yan, magdala ka lang ng 1, 2, or 3 piraso lang, dalhin mo. Pero yung iba, iwan mo sa bahay. Hindi mo kailangan dalhin lahat. Kasi, papasok ka lang naman sa trabaho, mamimiesta ka lang. So, pwede mo nang iiwan ng iba, huwag mo magdala ng marami. Ganun nyo guys, tinan mo, ano nangyari sa niya? Hiwa dito, laki na sugat niya. Di ba? Kasi yan, pag once na sinubukan mo yan, katulad, depende rin sa pamamaraan mo. Baka mamaya, pag mayroon ka yan, magbabaril ka. Paano pag hindi? Di siya gumana, di patay ka. Katulad, ganun din yung ginawa niya. Nagpasikat siguro siya, yabang-yabangan siguro siya, tinaga niya muna doon, pak. Pagkatapos, tinaga niya dito sa kanyang kamay,
Dito. Hindi naman naputol yung kamay niya, pero nasugatan talaga. Abot hanggang buto. Kasi lakas ng pagkataga niya sa kanyang kamay eh. Siya mismo, tinaga niya mismo yung kamay niya eh. Tak, nasugatan. Kaya, yun guys. Kaya nga pinagbabawal. Kasi baka madisgrasya ka. Kasi yung mga ganyang bagay, tutulungan ka niyan na hindi mo na nalalaman o hindi mo na mamalayan. Ganun yan yung mga bisa niyan. Hanggat maaari, hindi niya ipaalam. Nabilis ang sibuyas. No? Hindi niya ipaalam na tinutulungan ka na pala niya. So, katulad na lang na may halimbawa, kung sundalo ka, no, may dala-dala ka niyan. Doon sa unahan pala, may ambos. May nag-aabang sa inyo para ambusin kayo. Pero dahil gumana yung agi-agimat mo, ranting-anting mo, bigla na lang nag-flat ang inyong sasakyan. Nag-flat ang inyong sasakyan. So, na-flat kayo, na-stranded kayo ng isang oras kasi yun nga, nagpalit pa kayo ng gulong. Hanggang sa yung grupo na gustong umambo sa inyo, umalis na lang kasi hindi kayo dumating. So, yung mga ganong pangyari, hindi mo mamalayan yun. Kaya kayo naplatan dahil may dahilan pala yun. Di ba? Pero kung sadyain mo, tinama kayo ano lang, kung nakasara ba yung part sa likod ng kotse. Pero kung sadyain mo guys, ay iba na yun. Kung sa term pa sabi sa ipasipadaan na mo siya. Yung anting-anting mo or yung agimat mo. No, para bang, hindi ko kasi alam kung anong gipasipadaan sa Tagalog. Parang ginabuso mo na siya, gano'n, ginawa mo siyang binastos mo na siya, ganun ba? Yung mga ganun na term. So, ganun yun guys, huwag nyo subukan. Ako nga, tagal-tagal na yan sa akin. Maliit pa lang ako, high school pa lang ako. Never kong sinubukan yan. Dala-dala ko lang hanggang ngayon. Pero hindi ko rin pinangarap na na kung sakali mang tinulungan niya ako, paparamdam niya sa akin. Ayoko kasi, baka mamaya kasi mag-spoil tayo eh. No? Di ba? Kahit sa mga sundalo kahit sa mga sundalo, pagka nagka-enkwentro sila, no? Gulat na lang siya na bakit parang ang layo yata ng bala sa katawan ko. So, pero nalaman niya, ilang oras na sila nagka-enkwentro. Pero minsan, pag nagtago ako, parang malapit yung bala sa akin. Ganun yung mga na-experience nila. Pero pag hindi ako nagtago, ang layo ng bala. Di ba? Ganun yun guys. Kaya, huwag niyong subukan talaga. Katulad nun, nung inabot no, magpapa-hospital talaga yun kasi ang laki ng hiwa eh. Hiwa talaga, lakas na pag niya eh. Kaya siya mismo, nagulat siya, bigla siya nasugatan eh, natigil siya eh, umupo siya eh, nawakan niya yung sugat niya eh. Kasi, sinadya. Sinubukan. Paano pag subok mo hindi gumagana? Wala sa mood pala. Di ang inabot mo, disgrasya, katulad na lang nung napanood ko sa social media. Kaya sa may mga taong ganyan, may awak-awak na huwag nyo lang subukan. No? Darating ang araw na gagana yan at may tamang panahon, may tamang araw na ipaalam or malalaman mo talaga na tinulungan kanya, gumana siya. Pero kung papasok ka lang sa trabaho, ganyan, pupunta ka lang doon, may bibiling ka lang, di ba? Galagal, may mamamasyal kayo. Di ba? Ganun yung guys, dalhin nyo lang. Walang mawawala sa inyo. Pagdala-dala nyo yan. Pasok kayo sa trabaho, punta kayo sa inyong negosyo, walang mawawala sa inyo. Sa ang importante, pagdala-dala mo yan, niniwala ka lang na pag itong mga gamit na to, pagdala-dala ko, ligtas ako, nasa ligtas ako, safety ka. Yun. No? At huwag niyong kalimutan na dalhin nyo talaga. Kahit pumunta man lang kayo sa inyong kapitbahay. Di ba? So, huwag nyo subukan, guys. Iwasan nyo yung ganyan, no? Pakita nyo na mayroon kayong ganyan. Pakita nyo, di ba? Pakita nyo sa mga tao na ganito ka. Huwag ganun. Kasi pag ganun, kayabangan na yun. Di ba? Iwas disgrasya, huwag subukan.